Umaga po mga kaibigan, magandang umaga po sa ating lahat. Sana po naman ay nakapagkape na kayo. Tulad ng mga nakalipas na linggo, isa na namang kontrobersyal na paksa ang ating pag-uusapan. May mga nagpapanukala po na kung walang katiyakan yung mga palayan at nyugan, bakit hindi subukan ang minahan upang ang tao'y may pagkakitaan. Ayon sa datos na natagpuan ng tapatan sa Aristocrat, mayroong 712 existing at approved mining tenements sa Pilipinas. Kabilang dito ang 55 exploration permits, may 339 na mineral production sharing agreements, 6 na financial or technical assistance agreements, 84 na mineral processing permit, 222 na industrial sand and gravel permits, at 6 na mining lease contract na sumasaklaw sa may 958,000 hektarya. Meron din pong 5 copper mines, 7 minahan ng ginto, 3 chromite mines, 2 iron mines, 23 nickel mines, meron ding 2 nickel processing plants, 1 copper processing plant, at higit sa 2,000 sand and gravel at iba pang non-metallic small-scale operations na nagaganap sa bansa. Mula po noong taong 2008, nagkaroon ng 158,000 manggagawa sa sektor ng pagmimina. Noong 2012, 252,000 ang nagkaroon ng trabaho sa sektor ng pagmimina. At mula rin noong 2008, umabot sa 1.9 billion ang gross production value compared to 2012. Ayon sa initial figures, umabot ito ng 3.3 billion US dollars. Pilipinas ang number 1 sa production ng nickel sa pagkakaroon ng produksyon na 330,000 metric tons, samantalang mayroong reserves na 1.1 million metric tons. Pinakamalaking proyekto ngayon ay ang Tampakan Copper Gold Project, dating hawak ng Sagittarius Mines Incorporated, at Extrata na mukhang nag-back out na sa South Cotabato, Sultan Kudarat at Davao del Sur. Ito ang pinaka-kontrobersyal na proyekto sa bansa. Pangalawa ang Boyongan Bayugo Copper Gold Project ng Philex sa Mainit at Placer, Surigao del Sur. Pangatlo naman ang Far Southeast Copper Gold Project ng Lepanto, kasama ang Goldfields Limited of South Africa sa Mangkayan, Benguet. Pang-apat, ang King Copper Gold Project ng Nationwide Development Corporation at Russell Mining St. Augustine Gold Mining Corporation sa Pantukan, Compostela Valley. Yan po mga kaibigan ang ilang mahalagang datos tungkol sa pagmimina. Kasama ko po ngayon sa panel si Ginoong Romualdo Aguilos, Division Chief ng Mineral Economics ng Mine Geosciences Bureau. Narito rin po si Attorney Ronald Residoro, VP for Legal and Policy ng Chamber of Mines. Si Ginoong Gilbert Benaventura ng Special Projects Division ng PIMSEA. At si JV Garganera, National Coordinator ng Alyansa Tigil Mina. Mabuti na maliwanag. Baka ma-mispronounce pagkagulo tayo. Baka kung saan mapunta. Pero siguro simulan natin ang ating talakayan sa araw na ito sa pagtatanong kay Ginoong Aguilos. Ito po bang pagmimina, itong industriyang ito, is this a sunrise or a sunset industry? Magandang araw po. Magandang araw po. Si Romualdo Aguilos po from Mines and Geosciences Bureau. Sa tingin ko po, dahil sa ngayon po ay mayroon tayong moratorium regarding doon sa pagbibigay ng application para sa mga minahan. But still, meron po tayong existing na 40 operating mines sa ngayon. And still continuing processing yung mga ibang nakakuha na ng mga agreements. And sa ngayon po, meron po tayong 17 pahong nasa pipeline na nag-a-apply ho ng kanilang declaration of mining feasibility. And I believe magkakaroon po ng
mga application pa na darating because of the fiscal regime na ginagawa ng TWG on economic concern. And sa tingin ko ay ito po ay sunrise na sinabanggit nyo, ay patuloy pa rin no, ang ating magiging industriya ng minahan. Isang tanong pa rin po, nasa na po yung big players? Bakit parang mga, hindi naman pipitsugin, pero parang junior players na yun narito ngayon? Yung pong sinasabing big players or junior players ay nasa pipeline ho. Ngayon ho, meron tayong 4 na big players. Yung sinasabing project sa King, yung boyongan po ng PLEX at ano pa ho ba yun? 2 pa ho yun na nasa pipeline and nag-apply na po sila ng kanilang feasibility study. Yung mga junior players po, ito po yung mostly kasi very ano ngayon ang ating presyo ng nickel mababa. Ito po yung mga pumapasok ngayon. Napansin niyo po sa datos na 21 or 21 ang mga nagmimina ng nickel. Sila po ang pinakamarami ngayon. Most of them are considered large and yung iba po ay maliit na tumatagal na 10 taon lang po yung ating pagmimina. Pero yung Rio Tuba is nickel mines, 30 years na po rin siya. It's one of the big players ng nickel. Okay. Let me ask Attorney Ronald Residoro, how big is the Chamber of Mines today? And how happy is the Chamber of Mines with the way the government treats the industry? Well, the Chamber of Mines, admittedly, has shrunk a little. No? From our 22 members last year, 2 members have begun their decommissioning this year. No? That would be Rapu-Rapu in Albay and TVI in Zamboanga. So, in that sense, nabawasan kami ng 2 operating mines. But marami ring pumapasok kami ngayon ng mga exploration companies, which goes to show na nandun pa rin ang interest ng mga exploration companies sa ating bansa. But dun sa pangalawang tanong kung how we view the current climate, we're just a little concerned because as you know, mining is a very risky endeavor. The chances of success for any exploration company is maliit talaga. For every 5,000 exploration companies that come in, about only 1 will mature into a mine. No? So, ganun kaliit yung tsansa, and it takes a lot of courage and money for any exploration company to come into the Philippines. Now, mahirap na nga, mababa na nga ang chances mo of finding a viable ore body kung uncertain din yung policy environment. Ang mga investors natin are currently on a wait-and-see attitude. They're just holding. If they can, what many try to do is look for companies with existing MPSAs already, or yung mga tinatawag natin brownfield projects na meron ng some degree of development or maganda na yung chances of finding a viable ore body. But Okay. to say that yung greenfield, yung totally wala pang ginagawang activity, a lot of exploration companies are very wary of that. But then again, looking at it from a global perspective, a lot of the exploration companies right now are also on a wait-and-see attitude. If you look at the trend, bumababa ang exploration budget worldwide for all mining companies because of the, lowering price of minerals na rin siguro, plus yung inherent difficulties of, there's the growing trend of nationalization and all that. So we've seen the total exploration budget of all mining companies worldwide
also going down. Okay, let me ask you, how long will this wait and see atmosphere prevail? Well, we're just looking at clarity in the areas of revenue sharing and yung aftermath ng EO79 which was issued in 2012. As you know, EO79 had a lot of directives doon sa mga government agencies, no? There was the development of a no-go zones map, there was the development of revenue sharing, there was the development of a one-stop shop, there was the mandate to curb illegal mining, create an illegal mining task force, regulate small-scale mining better. Ang daming prescribed ng EO79 which government is still working on. So until we see clarity in these areas, medyo hold off muna tayo. If we can, we joint venture with an active mine. But to say that you go into it cold, you go into exploration, you try to get permits, medyo naka-hold tayo doon. Has it ever occurred to you that the government is being consistent with its inconsistencies? No comment. All right. Okay, given such a situation, JB, let me ask you, wala na kayong gagawin dahil downtrend yung binabanggit tapos mukhang nasasakal pa ng ilang uncertainties. So wala nang tigil mina. Tigil talaga. Well, siguro isa ito sa mga panahon na pareho kami ng pananaw ng Chamber of Mines na hindi rin kami masaya. Pero sa mga ibang dahilan. So, halimbawa, bagamat na ilabas yung EO79, sa amin namang pananaw, hindi iyon na ipapatupad ng maayos. Kasi bigyan din natin ng credit yung gobyerno sa aming pananaw, nakinig, nakipag-usap, at maganda yung pakikilahok doon sa paglalabas ng EO79. So, sa aming pananaw, merong konting liwanag kung saan ba dapat patungo yung direksyon ng industriya ng pagmimina at ano yung papel ni gobyerno para i-regulate niya yung pagmimina. Pero hindi rin niya na ipapatupad yung mga ipinangako niya doon sa EO79. Tulad ng sabi ni Ronald, nandiyan yung dapat inilabas na yung mapa. Saan ba yung mga minahan at saan hindi dapat magmina. Yun yung tingin naming layunin, kaya kailangan ng mapa. Kasi may mga lugar na hindi dapat talagang buksan sa mina. Pero yung isa naming talagang inihintay sana, meron ding provision doon yung contracts review at performance evaluation. Kasi marami sa mga mining contracts natin, talaga namang dehado si gobyerno. Kaya kailangan na review, tama ba yung mga provision doon sa contract na yun. At yung mga nag-ooperate, dapat itasa o i-assess, tama ba yung pagpapatupad nila ng pagmimina, sumusunod ba sila sa mga batas na dapat ipinapatupad ng DNR, at yung mga voluntary na ipinangako rin ng mga minahan. So, sa isang banda, natutuwa kami na merong bagong polisiya sa pagmimina, pero dahil kulang yung pagpapatupad nito, hindi rin kami masaya. Ngayon, mahalaga kasi na mas masinsin yung pagpapatupad natin, lalo na dito sa konteksto na nagbabagong klima, na isa sa mahalagang dahilan kung bakit hindi nakaka-react ng maayos yung bansa at saka yung mga mahihirap na komunidad, nauubos yung gubat natin na siya dapat nagre-regulate ng tubig, baha, tsaka nung panahon natin. Okay. Pero isang bagay pa rin siguro, maitanong ko muna sa taga Mines and Geosciences Bureau kay Ginoong Romy. Gaano ba katagal yung ginagawa ng pamahalaan dun sa pagre-repaso ng Executive Order 79? Meron ba kayong timeline? Meron ba kayong Gantt chart na masasabi? Yes, meron po tayong Gantt chart na tinitignan po rito, and I believe meron nung unang pinalabas po yung mga direktiba, we are given a timeline sa bawat isang section na nangangailangan na ano. But sa siguro po sa dami ng mga activities ng gobyerno, natututukan naman po to. May mga technical working group na inassign bawat isa
isang provision ng EO79 and nagre-report po sila sa Mineral Industry Coordinating Council. And meron naman po tayong update na binibigay sa ating Pangulo regarding dito sa EO79. Meron po bang kinatawan ng private sector doon sa technical working group? Gaya po ng yung isang Section 14, yung sa extractive industry, transparency, ito ay binubuo ng tatlong multi-stakeholder groups, tatlong grupo na kasama ang private, ang civil society at ang government po. Bawat isang grupo ay binubuo ng 5 miyembro. Okay. Sa Chamber of Mines, are you satisfied with the setup or would you want a more representation? Well, definitely we would want to see more consultations from government, no? Because ang napapansin namin, yun na nga, the technical working group essentially just works within government pa eh. And then what the private sector and the CSOs get to see is essentially a completed product already. So hindi nakukuha yung inputs ng private sector, hindi nakukuha ang inputs ng CSO. It's essentially government going at it by itself. And this worries us because while conflicting ang well, hindi naman masasabing conflicting, but considering na magkaiba ang interest ng private sector at CSOs, I think they should be consulted, especially yung private sector, because we are the ones that will be most affected financially. Hindi biro po kasi talaga ang mag-invest in a mining venture, and to leave it na ganun ka-uncertain is also not fair. Okay. Are you saying that the government, in a way, is autistic? It only does what it wants to do? No, I think the current setup of the MICC can stand some improvement. Yun. Okay. Oo. You can soon become an ambassador. Very diplomatic. Yes, sir. Please. Yung pong sinasabi natin hindi natin na-involve yung ating mga private or civil society, yung sinasabi nating nakatutok po ang gobyerno regarding dito sa mga sa mga ginagawa ng TWG, but after having crafted kung alam man yon, yung bill man yon, we see to it na kinukonsulta namin sa private and civil society. Tumatawag po kami ng forum before submitting this to MICC. Tinatawag po natin siya gaya ng puno sa bill regarding do sa ating fiscal regime, and kinukuha po natin yung mga comments ng local government, civil society at saka po itong business group. Okay. Balikan ko ulit yung Chamber of Mines. How supportive are local government units in your industry? O meron bang mga pagkakataon na kinikikilang kayo mula sa barangay captain hanggang sa kung sino? Siguro large-scale mines at saka local government, we've had a very dynamic relationship, because, well, the way I see it, hindi kasi nakikita kaagad ng local government units yung kanilang pakinabang sa large-scale mines. Kumpara mo sa small-scale mining, no? Because sa large-scale mines, ang local government units get their share through the national government pa. We pay our taxes to the national government, and it is now up to national government to distribute the local government shares. And that, per our study, takes around 3 years. So imagine mo kung ikaw si Mayor, yung ibinayad ng kumpanya ngayong taon, 3 years down the road ko pa makikita yan. Paano ko ngayon maisasama sa budget ko? Paano ko pagpaplanuhan yan? So hindi na ako ang makikinabang dyan eh. So I might as well just not go with it, di ba? I'd rather encourage small-scale mining, quarrying, at least yan, mas mabilis ang balik sa local government. So that's what we'd like to see
change, no? Either through direct remittance o kaya a faster way for national government to remit the local government unit shares. So, para bang ang impression ninyo yung nire-remit ninyo, hindi bumabalik dun sa local government? Bumabalik siguro pero napakatagal at saka hindi natin masabi na eksaktong yun ba dapat ang share nila dahil sobrang tagal na umalo na siya sa general fund. Okay. Mabutit binanggit ninyo yan dahil sa susunod at magkaroon kami ng pagkakataon, makasama yung National Treasurer at yung DBM, maitatanong natin ito. Yes, Mr. Aguilos. Yes, isa rin po ito sa tinitignan ng ating gobyerno. Kasama po sa proposal ng ating fiscal regime now na maging mineral industry zone ang mga minahan na nag-ooperate na kasama rin po sa proposal doon. Kasi ang share ho ng government doon sa national government is 60 and 40% sa local government. At isa ho sa proposal ng ating fiscal regime ay magkaroon ng direct remittance, yung pong para sa local government, yung 40% share. Okay. Yes, JB, may reaction ka sigurado rito. Tingin ko po, baka pwede pa nating lawakan yung pananaw natin doon sa paninindigan ng ibang local government. Maraming local governments para humindi doon sa pagmimina. Sige, tanggapin natin, isa yung usapin yung sakita. Pero para sa amin, mas mahalaga yung pagtingin ng local governments na may local government code. At bahagi ng responsibilidad ng mga local governments ay yung magplano, tingnan at siguraduhin na yung kaunlaran ng lugar nila ay tama at angkop. So, baka isang elemento lang yung usapin ng pera o kita doon sa pagmimina. Maraming local governments, mula governor hanggang mayor, yung kanilang paninindigan na huwag payagan yung pagmimina ay walang kinalaman doon sa usapin ng pera. Kundi dahil hindi angkop yung pagmimina doon sa long-term na development nila. Or merong direktang tunggalian o may direct conflict yung pagmimina doon sa napagkaisahan na nilang local development plan. It could be agriculture, it could be tourism, or it could simply be dahil may protected area doon sa lugar namin. Or talagang ayaw ng mga tao doon sa pagmimina at nagkaroon ng resulta na huwag payagan yung pagmimina. In these cases, kailangan respetuhin ng local government yung desisyon ng komunidad na huwag papasukin yung pagmimina. JV, are you referring to the Tampakan project? Actually, isa yan, pero marami pang nauna. So, halimbawa, the two provinces of Mindoro, Oriental and Occidental, Marinduque, Palawan, you have Romblon. Capiz, Romblon. Well, pero sumunod yung Romblon after South Cotabato. But ang South Cotabato model, galing yan doon sa Oriental Mindoro na may ban, may moratorium on mining, 25 years. Pero mas pinalawak nung South Cotabato government, ginawa nilang Provincial Environment Code. So doon nakita na kung papayagan nila yung pagmimina, mas maraming maapektuhan na pananim, tubig, gubat, at yung mga lupaing ninuno ng katutubo or the ancestral domains. Kaya nagdesisyon yung mga tao na i-ban yung open pit mining in their areas. Ngayon, usapin ngayon yan, sino ba yung mananaig? Yung national government priority o yung local government decision? Ang posisyon namin dyan, at kinuha namin yung posisyon na ito sa mga local governments mismo, Korte Suprema ang magsabi. Ngayon, ang hamon nga, kung talagang nakikita nung industriya na dapat papasukin sila, didalhin natin sa korte at korte ang magsabi na tama o mali yung pagpigil ng mga pagmimina sa mga lugar nila. Okay. So, sabi naman kasi dyan, JB, you can have the best lawyers, but if they can buy the judge, paano ka? Ako naman may tiwala pa rin sa ating sistema. And I think kung talagang ebidensya at mga argumento yung gagamitin, palagay ko meron ding linaw na makukuha. Kung iahil nga sa korte, kung dadalhin nga sa korte, wala pa kaming alam na isang local government unit na dinala sa korte. Although dahil pinigilan nila yung pagmimina. Although alam ko yung Romblon, kinwestiyon yung executive order ni governor na executive order number 1 niya ay iban yung
pagmimina. So, Nauupo kinwestiyon yun. lang, ha? Pero executive order niya yun, hindi ordinance yung kinwestiyon. Yan yung hinihintay namin. We are waiting for the mining industry. I-test natin Okay. kung whether the autonomy of local governments holds water Okay. dito sa issue ng pagmimina. Bago natin matanong si Gilbert, we have the floor. Bibigyan natin yung floor kay Sol Vancy. Good morning. Bilang Philippine representative ng Australian Broadcasting, binantayan ko po yung Tampakan dahil sa laki ng investment, apektado yung stock exchange sa Australia. Kaya sa kababantay namin, nung last day ni Governor Daisy in office, nung term niya nung dati, minuto naka-report kung nasa na siya, kung napirmahan na. Palihim na pinirmahan niya yung resolution board ng provincial board. At hindi namin matuntun kung saan lugar niya pinirmahan dahil wala siya sa Kapitolyo. Bakit ganun? Tapos on the last hours of her term, tapos alam naman niya ang kahalagahan niyan dahil edukada siya. At alam niyang nakatutok ang mata ng buong daigdig dyan dahil sa laki ng investment at magiging ehemplo yan ng policy ng pamahalaan, whether local or national, sa mga susunod pang mga investors sa kahit anong industriya. Okay. Ngayon, ang isa pang punto doon, dito sa Tampakan, protektado nung provincial resolution. Pero Ordinance na to. Ngunit ito palang minahan na ito sa ilalim ng lupa ay 3 probinsya ang sakop ng kanyang veins. Kaya ngayon, nakatutok tayo dyan sa Tampakan at saka dun sa provincial ordinance na yon. What about the other 2 provinces? Ganon. Kokonti ang sumusubaybay na meron ng mga interests na nakapasok na dun sa kabila. Doon nila huhukayin ngayon yun, doon nila kukunin. From the other provinces. From the adjoining provinces. Okay. At ang isa pa, indikasyon ng policy sa Mindanao, San Miguel Corporation is putting up a coal plant, a coal Mine. mine and a power plant using coal doon sa Lake Cebu Aha. na ang linaw-linaw panahon pa ng diktador, ano na yun, para sa mga minorities na yun. May eskwela Okay. pa nga doon. So, ano ang estado ngayon nitong conflict between the law And the ordinance. and the ordinance and the constitutional guarantees protecting the indigenous people's rights? Ayan. Nasaan tayo ngayon doon? Yun ang masaya. Sino kaya sasagot sa ating lupon? Sa Mines and Geosciences Bureau muna tayo. Sige po. Sa usapin ng Tampakan po, I believe yung pong ating Department of Justice ay nagbigay na po ng opinion na sinasabi po na ang national law is primacy over the local law. So far, yun lang po ang aking nalalaman sa ngayon regarding Tampakan. Sige po. Mula sa Alyansa Tigil Mina. Bago ko JB. sagutin si Ma'am Sol, siyempre yung DOJ legal opinion, kinikilala yun. Pero ang attitude ng mga abogado naman namin dyan, that's it. That's an opinion. Hindi siya jurisprudence at saka hindi siya pwedeng legal reference. Now, about this Provincial Environment Code ng South Cotabato, sige, kilalanin natin na baka ninervyos nga yung mga Australian investors, ang mga stockholders nila. Pero ako, bibigyan ko ng benefit si Governor Daisy. Malamang nung mga panahong yon, tinitimbang niya. Kaninong interest? Interest ng mga investors o interest nung kinasasakupan niya? Ako ang alam ko, up to the last few days, may isang dokumento na hinihintay ang Office of the Governor, and that is the hydrology study. Kailangan patunayan ng SMI at Extrata na hindi nila dudumihan yung tubig at yung mga supply ng tubig na South Cotabato ay hindi matithreaten dahil 40,000 hectares ng prime agricultural lands
ang tatamaan. Up to the last minute, ang alam ko, hindi yan naihabol. Kaya yun na lang ang kondisyon na hinihintay. Pero siyempre, hindi ko naman alam na kung bakit hindi siya mahagilap o ano, siguro talagang interest ng mga naghahanap na mahagilap siya. Pero at the end of the day, titingnan ko na tinimbang ng governor at ito ay tamang attitude ng kahit sinong local government unit. Titimbangin niya yung interest ng namumuhunan at yung interest ng kanyang nasasakupan. Sa palagay ko, sa sitwasyon ng Mindoro, Palawan, Romblon, Marinduque, Capiz, ilang munisipyo sa Davao Oriental, kasama na itong South Cotabato, sabay na natin yung albay. Kaya nanindigan yung mga local governments. Nakita at narinig nila yung malinaw na panawagan ng mga tao. Hindi kami handang tanggapin yung pagmimina. Okay. Isang aspeto siguro, bakit kailangang sabihin na kung yung nangyari doon sa Marinduque noong dekada 90, basihan ng pangamba ng taong bayan. Sa PIMSEA, anong pananaw ninyo? Nabago ba? Nag-improve ba yung safety measures ng mga minahan? Simulan natin sa PIMSEA. Baka naman, all right. Sige. Gilbert. Maraming salamat po, Camelo. Sa pahintulot po ng aming presidente, si Luis Sarmiento, ay ganito po ang Philippine Mine Safety and Environment. Base na rin po doon sa sinabi ni Secretary Pahe noong November 19 sa Baguio City na dapat ang mga minahan ay maging totoo o magpatotoo doon sa mga provision ng ating Mining Act at saka sa kanyang IRR na talagang higpitan ng bawat minahan yung kanilang mga sariling kumpanya sa pagpapatupad ng mga provision tungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Bilang patotoo at bilang patunay, nung nakaraan pong 60th Annual National Mining Safety and Environment Conference, ay nagbigay po ng award ang Office of the President sa mga minahan na na-inspeksyon o na-evaluate ng nakaraang taon sa pangunguna ng DNR, ng MGB, at ng iba pang ahensya katulad ng DOST, Department of Trade and Industry, na nakita nila itong mga minahan na ito ay sumusunod una sa pagpapanatili at pangangalaga ng kanilang safety, health, kalusugan, hindi lamang ng mga empleyado, kundi ng nasasakupang mga komunidad o yung mga tinatawag nating mga impacted communities. Ang environment ay sumusunod sila sa pangangalaga ng nasasakupan nilang katubigan, kalupaan, at bilang patotoo, binigyan din ng mga award yung mga kumpanya na nagtatanim o tumutupad sa reforestation program, bukod pa dun sa National Greening Project ng pamahalaan, at yung sa kanilang komunidad. Kung totoo po bang ibinibigay ng mga kumpanyang nag-ooperate, sa mga nag-ooperate pa lang, yung kanilang mga social development funds. Yun. Okay. So sinasusuri nyo yan? Opo, pero hindi lamang po sa PMC ito. Katulad po ng nabanggit, Camelo, ito po ay sa pamumuno ng DNR, MGB, DOST, kasama rin dito ang Department of Health. Kayo At saka nagbibigay forest ng management. award? Evaluation lang po. Tapos meron pong National Executive Committee. Napuna ko kasi yung Presidential Award, hindi presidente nag-a-award. Hindi ko nakikita presidente sa dalawang okasyon. Anyway, busy lang siguro. Nagkataon po, nung nakaraang, yung tumama po yung Yolanda. Okay. So that explains. May tanong tayo. Yes, please. Yes, magandang umaga po. Concern lang po ako dito sa nangyayari po sa ating bansa ngayon. Alam na po natin, napakarami hong minero. Gusto ko lang pong malaman kung may accountability po ba ang yung mga responsible, yung mga nagmimina sa gobyerno. Kasi alam ko ho, sang-ayon din sa aking kasama, parang wala pong magandang tamang batas para dito. Parang wala pa, hindi pa naka-line up. At sa akin pong pagkakaalam, sang-ayon doon sa mga nakakausap kong mga eksperto, marami pong minahan na wala po yata sa listahan, pero may nagaganap po. Ito po ba'y sa papaano po ninyo nakukuha yung mga datos nito? Kasi
kung meron hong mga hidden na minahan, paano ho ninyo na Okay. locate yung mga lugar na to? Thank you. Okay, so liwanagin natin. May inventory ba tayo ng mga nagtatrabaho sa minahan? Okay? Ngayon, anong klaseng minahan ito? Baka ito kumbaga doon sa nangingisda, hulbot-gabot lang ito. Di ba? Yung mga alam nating illegal. Ano po ang pananaw ng MGB ron? Regarding po doon sa datos, meron po tayong yung mga legal na sinasabi. Legal, yun po ang ating nasa listahan. Yun po ang ating nasa sa datos na pinalalabas. Meron po tayong available na website sa ating ahensya na pinakikita po doon pati yung number of applicants, number of operating mines. Gaya po ngayon, nabanggit ko kanina, meron tayong 4 na po na large metallic mines at 55 na non-metallic operating mines. Meron din po kaming datos regarding do sa mga small-scale mining, but hindi pa ho namin na kukumpleto or nabeberipika lahat yung mga legal. But yung illegal po, hindi po natin alam yan. But meron po tayong task force na binuo para dun sa mga illegal mining. At minomonitor po rin natin to. Matanong ko po kayo, tungkol doon sa sinasabi niyong minomonitor niyo, meron po ba kayong koordinasyon sa Department of Interior and Local Government to find out what's going on in the respective areas? Sa DILG po, meron po tayong koordinasyon regarding sa DILG po. Kasi ho, meron tayong mga tinatawag na PMRB, which ang kasama po ang local government dito doon sa PMRB po na binubuo na nagbibigay ng mga permiso doon sa mga small-scale mining po. Okay. Sa Chamber of Mines po, how do you look at these small-scale mines na nangyayari sa mga bayan-bayan? How do you look at them? Para sa Chamber of Mines naman po, no, ang small scale mining po, hindi naman sa tinututulan namin dahil tanggapin natin ang small scale mining nakakatulong din, no. Ang ipinupush lang ng Chamber of Mines ay kailangang mas mahigpit na regulasyon sa industriya ng small scale mining. Bakit? Dahil ang kinakatakutan namin, karamihan sa mga small-scale mines, kapag unregulated, ay hindi nagbabayad ng tamang buwis, walang environmental protection measures, walang social development component. Sa large-scale, sa industriya po ng large-scale mining, yan po ay strictly monitored, not just by MGB, but also by the DOF, DENR, at kung sino-sino pa pong ahensya katulad ng EMB. So, tulad ka po nang sabi ko, hindi kami tutol sa small-scale mining. Ang gusto lamang po sana natin ay matutukang maigi ng gobyerno. So, ibig niyo sabihin, hindi pa tinututukang mabuti ng gobyerno? Yun ang kinatatakutan namin dahil wala tayong malinaw na datos sa industriya ng small-scale mining. Hindi natin alam exactly kung gaano sila karami, kung nasaan sila, gaano kalaki ang kanilang napoproduce, gaano kalaking buwis ang ibinabayad sa gobyerno, anong environmental measures ang ini-implement, anong social development projects ang ginagawa nila. Wala tayong datos. Ang meron tayo ay Guesstimates? guesstimate. Okay. Because actually, if you look at it, there's no national agency in charge. There's nobody home when it comes to small-scale mining because small-scale mining permits are issued by provincial mineral resource boards or city mineral resource boards na minsan ay hindi pa nabubuo. So therefore, kadalasan ang nag-i-issue lang ng permit ay local government. Nangangamba po ba kayo na ito ay isang dahilan ng graft and corrupt practices on the part of LGUs? Well, there have been reports na some local government units are in fact
you know, Or they're the ones running it themselves? running it themselves. Okay. So it's not a case of a small-scale operator, but a mayor himself, no? At saka siguro, Or a governor himself. let's disabuse ourselves from the concept of small-scale mining. Ang under the law po, under 77 RA 7076, ang small-scale mining should be artisanal, meaning pala piko, mano-mano. Pag gumagamit ka na ng explosives, gumagamit ka ng heavy equipment, Motor. gumagamit ka ng technology to build underground mines, hindi na po small-scale mining yan. That should be considered large-scale mining, and they should get the necessary agreements from the MGB. Okay. Short reaction from PEMSEA. Ito rin po yung kinalulungkot ng Philippine Mine Safety. Katulad po nung mga large scale nga po, meron po itong safety practices at ito po ay inire-recognize yearly. Katulad po nung, nabanggit na rin po ni Attorney Ronnie, sa kawalan ng datos sa ating mga minahang arterial mining, o artisan mining o yung mga maliliit na mina, nalalaman din po namin, katulad po yung Philippine Mining Safety, nung pag gumuguho po ang diwalwal, tumatakbo po yung mga malalaking kumpanya ng minahan para sumaklolo naman dun sa kanilang mga kapatid na nasa maliliit na mina. Nakikita po nila, hindi marunong ng tunneling, tapos mababalitaan namin, may mga sabog o mga dinamitang ginamit. So talaga pong dapat talagang panatilihin po, maliit o malaki, ang kaligtasan ng mga tao at ng komunidad, ganun din po yung kalikasan. Okay. Thank you, Gilbert. Pero with what you said, the more na lumalabas na hindi alam ng pamahalaan dahilan sa hindi nagre-report yung local government units, hindi rin marahil nagre-report yung Philippine National Police dun sa mga dinamitang ginagamit na dapat regulated ng Firearms and Explosives Bureau or Division. Isa Yes. pang lumalaking phenomenon ngayon ay itong black sand mining, ano? Kung titignan natin, hindi mining permit ang kinukuha ng karamihan eh. What they get are dredging permits. Tapos hindi din i-dredge, pinaprocess. So, effectively, ninanakawan tayo ng buwis. No? Nakukuha nila yung minerals na isi-ship out without them paying the necessary taxes to government. Nakita ko na si Ilocos Sur yan. Marami yan. Oo. Okay. Yes, Sol. Tungkol ho doon sa small scale, no? Talagang naniniwala ako doon sa sinabi ninyo na walang figures, walang data. Dahil nito lang nakaraang buwan, isang malaking grupo ng mga investigative journalists galing sa Pulitzer Center ang dumating dito at nagpunta sa kanila example ng dalawang uri ng small scale gold mining sa Diwalwal at saka sa Jose Panganiban. Ngayon, ilang araw akong nag-internet at nagtawag dahil meron silang post-reportage data na pampasok dun sa kanilang reporting na hindi nila mahanap-hanap. Ito yung, sino ba nakakaalam kung gaano karaming mercury ang ginagamit sa Pilipinas? Saan galing yan at paano nakakapasok? Lahat ng nag-i-small scale gumagamit ng mercury. Tapos doon pala sa mga ibang lugar, nabibili mo yan ng 5 piso isang sachet. Sachet na rin, ha? Naka-sachet, naka-plastic, Okay. or container or whatever. Basta. Okay. So, paano nakakapasok yung mga yan? Sa dami. Sa dami ng kailangan ng buong industriya ng small scale sa buong Pilipinas. Hindi maring nilagay yan sa handbag nung nag-commute sa Hong Kong. Hindi naman pwedeng ganun. Ang na-pinpoint lang nila, ang pinanggagalingan China. Yun lang ang alam nila. Pero hanggang ngayon, lalabas na yung kanilang article, wala talagang data silang makuha ng gaano karami. Dahil pati nga estimate ng total production ng small scale, wala. Okay. Tapos yung sa LGU, talaga namang hindi alam nung mayor, nadadaanan mo sa highway, ang dami-daming tunnels dun sa
ilog ng Mambulao Bay, at saka sa Santa Milagrosa at sa Larap. Tapos pag namamatayan, daan-daan, sasabihin lang 2 o 3. Okay. Every few months. So, yun kasi nga ang isa pang kulang. Sino nagbibigay ng permit? Dahil pag mayroon talagang designated, matutuntun mo na ilan yung tao. Yes. Kung makikita mo kung ilan yung butas, makakalculate mo na ilan ang ginagamit ng mga chemical, gano'n. So Secretary Mar Rojas will have a lot of explaining to do because this is under his province. How I wish we can invite him one of these days. Yes, sir. Yes, yung sinasabi po wala tayong eksaktong bilang ng mga small-scale mining. What we have in the Bureau, yung pong mga legal, yun lang po, legal minahan, but hindi kasi namin kami ang nag-i-issue po ng permit nito. But regarding po doon sa small-scale mining, ginagawa ngayon ay nire-revisa yung ating internal rules and regulation ng ating tawag dito yung Small Scale Mining Act, yung RA Act 7076 na nakapokus kung pagbibigyan niyo po ako, isa-isahin ko kung ano ang ginagawa nilang pagbabago rito. Gaya ho ng confining mining areas to minahang bayan and mineral processing zone, prohibition of use of sophisticated heavy equipment, gaya ng sinabi ng kasama natin si attorney, prohibition of hydroleaking and compressor mining method, prohibition of additional areas that may be declared as minahambayan, including certain areas covered by large-scale mining tenements, adoption of strict regulation on the establishment and operation of mineral processing plant, imposition of community development management plan, at yung pong environmental, at saka yung removal of exemption of the tax on gold and imposition of royalty payments sa mga mineral reservation. Okay. Pero Ito dyan po sa alituntunin na yan, anong ahensya dapat mga siwa? Ano po to, Republic Act ng 77-6, ito po yung People's Republic Mining Act. Ito po, joint effort po ng local government at ng ating regional offices ang dapat magpatupad po nito. Okay. So kung wala pong datos na binibigay at nakakarating sa inyo, pwede niyong memuhan yung inyong mga regional executive directors for their failure, their negligence. Di po ba? Ganun na nga po mangyayari siguro doon. Yes, nagbibigay naman po sila ng datos, but yung sinasabi natin pong illegal ay pinapasa po natin yan doon sa ating mga kasama na PNP. Nakita nyo po sa mga nakakaraan, nag-i-issue po tayo ng cease and desist order. Meron po kasing report na pulis din na nagbebenta ng dinamita. Yung po, wala po akong masabi po ron, no comment po ako doon. Sige po. Yes, At attorney. saka medyo mahirap sigurong i-enforce ng PNP ang cease and desist order kung ang hawak ng small-scale miner ay permit na issued ni governor. Or may hirapan. Okay. Mahirap. Dudugo sila ron pag nagkataon. Ano po? Okay. So, wala talagang patutunguhan to. Dahil unang-una, ang isang provincial director is beholden to the governor who gave an imprimatur to his appointment as provincial director. Di po ba? Ang nakikita po naming solusyon ay nasa EO 79 na. Kung titignan natin ang EO 79, sabi doon, bawal nang mag-issue ang local government units ng kahit anong small-scale mining permit. Simula pagka-issue ng EO 79, lahat ng small-scale mining contracts ay magmumula na sa MGB. No? Pero bago sila makapag-issue ng small-scale mining contract, kailangan munang ma-identify yung mga area ang tinatawag na minahang bayan. So I think nandoon tayo sa prosesong iyon. Right now, the MGB is doing a scoping study and defining the areas to be declared as minahang bayan. Pag itong mga areas na ito ay na-identify at na-delineate,
tsaka tayo makakapag-issue siguro ng small-scale mining contracts, if I'm correct. Yes, yes. Yun po ang sinasabi nating minahambayan. Confined lang po sila doon sa area na yon. And no other small scale mining activities sa labas ng minahambayan na yon. Okay. I remember there was a book entitled Power Play, and this book said if there is any proposal in Congress at masyadong matigas, mahirap, mabigat, all you have to do is water it down. Para paglabas niyan, hindi mo na rin halos makikilala yung batas. Now, in the case of EO 79, could it also be possible na full court press ang ginagawa? Hindi baling walang makakashoot, basta pasahan lang tayo ng bola, hindi lalabag sa 24-second rule. Ano ba yon, Director? Ganun nga ba yon? Hindi ko po makuha masyado. Ano po bang... Magpapasahan na lang tayo. 24 seconds naman yung limit eh. Hindi baling walang makashoot, may point shaving dito eh. Mapapagod rin ang tao kahihintay. Samantalang masaya yung nag-i-issue ng permit. Hindi po. Palagi ko po, ginagawa naman po natin lahat yung magagawa natin para tapusin po lahat yung mga provisions ng EO 79, yung mga directive po. May timeline tayo. Yes, I think baka sa ngayon po, nandito na tayo sa provision na ika nga nagkakasundo na ang bawat local at ang mga tao na bumubuo ng ating mga pagbabago sa implementing rules gaya ng sa small scale mining po. Okay. Sol? Bukod doon sa pagsira ng kalikasan ng physically at paglaso ng lupa at panganib sa buhay ng mga involved na tao sa minahan, isa sa pinakamapanganib at pangmatagalan ang resulta ay yung paggamit ng mercury para makuha yung gold at mahiwalay doon sa ore. Meron na ngayong bagong proseso na hindi gumagamit ng mercury at mas efficient yung borax. Hindi ko kaya pwedeng para unti-unti kasi meron ng mga ilang communities na nako-convince na mag-shift sa borax. Pero alam nyo naman ang tradisyon, napakatagal bago baguhin. Hindi kaya pwedeng daanin sa batas. Naku, Sol, magandang tanong yan. Pero baka magpalit na ng presidente, hindi pa natin alam yan. Pero anyway, we will reserve the answers in a short while. Yes, sir. Very brief lang ito, gentlemen. I just came from Zambales. The other side. Zambales. Galing po ako ng Zambales. Nakita ko po rin yung mga waterways, Bukaw River, yung tatlong malalaki. All of them are silted. Talagang todo-todo. Hindi na makakadaan ng tubig. Yung dati-dati yung tubig hanggang leg. Lagpas tao pa ko minsan. Ngayon puro lahar. Lahar na po yan. Ngayon, ito maganda. Doon sa dulo-dulo, sa foot ng Mount Pinatubo, wala nakakaalam nun Wala nakakakita. Ang nandun lang yung mga kulot. Ilocano, tsaka mga Italiano. Italiano yung pag-asawa ng anak. Eto ngayon, nagulat kami. Libo-libong mga tao na andun sa Bukaw River. Alam niyo kung anong ginagawa, sir? Mining. Black sand. Yung ba illegal? Ayan, tanong natin sa geosciences yan. Bawal po ba yun? Pag wala po silang permit, talaga pong bawal po yun. Kumbaga sa ating tinatawag na meron tayong gold rush. Ito po ay parang rush na tinatawag na more on magnetite sand po ba? Yeah, tama po yun. Magnetized sand ang tawag nila. May magnet sila, minamagnet nila, nilalagay sa sako, binebenta, 1 kilo, 40 centimos. Bawat isang sako, you're talking about 30 to 40 kilos of sako. Maliliit lang po yung sako. Pero naipon nila,
umabot na po ng 3 hanggang 4,000 kilo. Ito po'y binibili ng mga tagalabas. Ang panawagan nga po ng iba, sana bigyan ng second thought ng tiga-DNR ang nasabing bata, single po rito dahil napakarami na nabibiyayaan dito eh. Dati-dati sabi nga ng mga kulot ang pagkain namin dati isang kanin, konting sardinas. Ngayon, meron na silang 3 klaseng ulam, merong masarap na bigas, may soft drink pa. How would you look at this? Magandang tanong yan. Sige po. Ang ibig sabihin po nun, nakakatulong po sa kanila yung mina. Nagiging maayos or nagiging, imbis na 2 beses silang kumakain, nagiging 3 beses na sila because dun sa kanilang parang additional livelihood para sa kanila yung ginagawa nila. And I believe, yun nga sinasabi na ang minahan maging alternative livelihood para sa yung gaya ng topic natin sa ngayon. Okay? Ano, pikit mata na tayo ron o alamin natin kung may permit? Well, siguro we will call on the regional office number 3 to look at it. We have a regional office number 3 dito sa San Fernando, Pampanga, and pararatingin po natin to sa kanila. Papupuntahan po natin and patitingnan natin. May ID po yung pupunta ron. May ID ng opisina. Meron po naman. Dahil baka mapagkamalang manghihingi, mahirap na. Okay. Yes, please. Hello, Ernie Reyes po sa Interaction.com ng TV5. Dun sa Black Sun Mining, parang nagiging gold rush na yan, no? So, in general, ano yung ginagawa ng DNR o MGB? Kasi, katulad ng sinabi nyo kanina, na sinabi niya, patitignan nyo pa lang dun sa Region 3 office yung nangyayari dun sa Zambales. Are they sitting on their job or MGB is he sitting there on your job dahil hindi nyo ma-regulate ang minahan sa buong Pilipinas? May kapabayaan. What are you doing regarding dun sa Black Sun Mining? Katulad nga sinabi kanina, dredging permit yung nakukuha. Pero in fact, alam nyo na yan, nasa dyaryo yan, nasa news lahat, na kinukuha nila yung lupa natin at next, dinadala nila sa China. Hanggang ngayon, hindi pa natitigil at wala atang ginagawa ang MGB. So are you sitting on your job or what are you doing in the Bureau? Yun po ang tanong. Hindi naman po tayo natutulog sa ating pagtrabaho. We are, kung napansin niyo po nung nakaraang buwan na we have already confiscated lahat nung kanilang mga equipment na ginagamit. Ito pong, kung mapapansin niyo po, ang opisina ng Cagayan sa atin, sa Region 2, ay punong-puno na po ng mga illegal equipment na nakalap natin doon sa mga illegal black sand mining. And gaya nga po na sinabi kanina, nagkaroon na po ng task force on illegal mining na binubuo ng NBI at ang Department of Justice at meron na pong namumuno regarding dito sa pagpugsag po ng illegal mining. Follow up lang. May datos na po ba kayo kung gaano karami na yung illegal black mining or gaano nakatalamak? Tsaka yung second question doon, ano yung epekto nito sa environment, MGB or whoever's? Sige. May inventaryo na po ba sa Black Sun? Meron po kaming inventaryo regarding doon sa Black Sun, doon sa yung mga nagmimina po. We have, I think, 10 yung legal na nandun po sa Cagayan at may mga listahan po kami ron sa
Ilocos din po. But yung mga reported na illegal ay nagawa na ho ng paraan to, napatigil na po natin to. At nagkaroon na po ng zone na po pwede silang magmina. Yung sinasabing 200 meters from shoreline or do sa pinakamababa na shoreline, 200 meters po. Lahat nung lumampas doon ay pinatigil na po. Okay, tatanungin ko po yung kaibigan kong madre doon sa Ilocos Sur kung tumigil na. Dahilan sa nung makita ko yon, talagang baybay dagat at naroon yung kanilang mga kagamitan. May reaksyon kaya ang alias sa Tigilmina? Yung nangyayari kasi na illegal black sand mining, I think yung nakikita ngayon, yung naka-highlight doon sa Ilocos side tsaka dito sa Cagayan Valley side. Especially isa ito sa huling FTAA na ibinigay, which was like May 2010. Patapos na yung previous administration, may naihabol pa na Financial Technical Assistance Agreement. Yung mahabang strip na yun from Ilocos to Bataan. Diyan marami yung sinasubcontract na illegal. But I think yung worry kasi natin, ano ba yung epekto niyan? Yung karakter kasi nung iron, nung magnetite iron, siya yung humahawak kaya nagiging stable yung beach, yung coastal area. So when we started documenting doon sa Cagayan, sa Santa Ana, sa Bugay, something like 2008, every year binabalikan namin at every year nagre-recede talaga yung coastal line. But hindi natin namomonitor yung dito sa Visayas, tsaka dito sa bandang, basically sa Visayas, tsaka sa Bicol area. At lahat, ang common denominator, lahat ng illegal black sand mining, in check. Lahat yan, puro Chinese financier, ang nag-ooperate, pati mga subcontractor nila. Whether legal or illegal, yung risk na dinadala natin doon sa coastal area, palagi ko yung pinakamalaking risk na hinaharap. I would credit MGB doon sa attempt na ipatigil yung sa Cagayan. Pero tingnan natin, it had to take a composite force of NBI, AFP, and police coming from Manila to serve yung temporary restraining order. Basically, inaalagaan kasi ng mga politiko doon sa mga area na yan, yung illegal black sand mining na yan. And I think dyan dapat mag-assert ang MGB na pagdating sa ganitong operation, sila dapat yung manaig. So, may paliliwanag na naman dyan yung DILG. Talaga. Yes, please. Susog na rin po kay JB, siguro meron ng common denominator yung alyansa nila at yung Philippine Mine Safety at kayo rin na lahat tayo magkakampi para sa kalikasan at sa seguridad. Ang EO79 po ay may mandate din po na nag-create ng Anti-Illegal Mining Task Force. Andun po yung DOJ, DILG, DNR. So kung meron din po kayong alam, panawagan, isulat lang po ninyo sa DOJ at sigurado po pupuntahan ng task force yan. Okay. May isang tanong lang ako, very curious lang ako. Paano nakapasok yung mga Chino rito? Paano nagkaroon ng mga barko na nagdadala ng buhangin patungo sa China? So it's not only DILG which has a lot of explaining to do, but Secretary De Lima of DOJ. Pero as far as you know, sa MGB, mga Chino ba talaga ito? Ano po ang inyong impormasyon? Gaya nga po nung nagkaroon ng parang arrest or puro Chinese din po yung nakita namin. Naghahawak ng permit doon sa dalawang minahan na nahuli sa Ilocos at saka sa Cagayan. Puro po Chinese yung nagano. Yung po mga nahuling yan, meron po bang kakulang working permit sa Pilipinas? Lumalalim na to. Opo. Minahan naman tayo ngayon eh. So let's be candid about it. Sa nahuli nyo, meron po ba lisensya? May permiso ba magtrabaho rito yung mga yun? Nagkaroon po sila ng one-day pagtira doon sa Bureau of Immigration, but basically para kung napawalan sila because they have presented yata yung kanilang mga working permit.
And nandun pa rin po yung kaso na yon na dinidinig pa rin ho sa kasalukuyan. Okay, thank you very Doon much. sa illegal, task force illegal mining ba o mining? Illegal mining. Kasama ba yung Coast Guard doon? Kasama ba Coast Guard? Hindi. So kaya nakakaligtas yung mga barko ng China palabas Oo, ng Pilipinas. Walang Coast Guard. Walang Coast Guard kasi. Or baka kasabwat din sila. Well, anyway, so sa datos na sinabi nyo, merong 10 na legal mining sa Cagayan, meron sa Ilocos, yung sinasabi naman ng Tigil Mina, meron din sa Bicol, Oo, meron. Sa Bisaya. sa Visayas. Sa may Tacloban area, meron. Nakita ko yun. Since na you have this information, ano yung plano ng MGB na gawin to regulate yung mining, yung black sand Black sand mining? mining, Kasi sabi nga ng Tigil Mina, nagre-recede yung dalampasigan. Hindi tayo matutuwa doon dahil yung dalampasigan lumalawak. Kasi habang lumalawak yon, lalong hindi nagiging matibay yung dalampasigan natin. Na merong epekto yan dito sa inland. So ano ginagawa, anong balak ng MGB dun sa ganong senaryo? Okay. Actually, yung pong mga legal mining na sinasabi natin, meron po silang kaugnog na rehabilitation na ginagawa. Kung makikita nyo po yung isang minahan sa legal mining dun sa isang municipality ng Cagayan, they have showed us kung paano yung rehabilitation na ginawa nila. Na formerly, ganito ang kalalim yung hukay nila. Then, makita nyo po, tinambakan na siya, nalalakaran na uli, nadadaan na uli. Yun po ang kaugnog ng ating environment commitment ng mga minahan bago natin po sila payagan. Yung tinatawag nating Final Mine Rehabilitation Plan. Meron pong progressive na ginagawa while naghuhukay sa isang parte, nagre-rehabilitate po sila. Okay, Attorney Ronald, let me ask you this. Isang pangamba ng mga mamamayan tungkol sa pagmimina pag umalis ang minahan sa isang lugar, it's barren. At wala naman ikang yumaman, liban dun sa pamahalaang nasyonal at hindi naman nakita yung kaunlaran sa locality. How would you react to that? Siguro ganito lang, no? Since the Mining Act was passed in 1995, wala pa po tayong mina na nagsasara under the Mining Act, no? Bakit importante ito? Kasi po it is only under the 1995 Mining Act na nag-require ang gobyerno na lahat ng mining companies should have a final mine rehabilitation and decommissioning plan. Meaning, bago kita bigyan ng pahintulot na magmina, dapat may plano ka na kung paano mo isasara yung mina mo, paano mo iiwanan yung mga taong naapektuhan mo, paano mo iiwan yung environment once you are done. At hindi lang plano, kailangan may pondo ka ng ilalagak para sa decommissioning and rehabilitation. Now, that's under the Mining Act, no? At tulad nga ng nasabi ko, wala pang mina na nagsasara under the Mining Act. Siguro ang unang-unang magsasara under the Mining Act will be Rapu-Rapu in Albay. They already have a final mine rehabilitation plan in place, and it's being discussed with DNR now, no? Kasi I think several of their proposals, sabi ni Secretary, ayoko nung papatsi-patsing proposal. Gusto ko something sustainable. Which is tama naman, no? Lahat ng decommissioning plans ng mga mina should be sustainable. At meron naman silang perang ilalaan para dyan, no? So yun lang. You're confident that something good will happen? If we implement the Mining Act properly, yes. Mm-hmm. Do you share the same opinion, JB? Well,
yung pagkakaintindi ko yung tanong, maraming hindi nasisiyahan sa industriya ng pagmimina dahil hindi nakikita yung kapakinabangan. And I guess, isang katotohanan yan na dapat tanggapin. Kasi ayon sa batas, 2% tax lang talaga ang bahagi natin diyan sa yaman na yan. Malinaw sa batas, only 2% excise tax at kasama na dyan yung share on national wealth natin. Ngayon, kung sasabihin naman ng industriya, well, maraming pakinabang kami dala-dala. Nagbibigay kami ng ibang buwis, ng trabaho, marami kaming ibang taxes na binabayaran. Okay, marami nga kayong buwis na binabayaran. Pero lahat ng negosyo sa Pilipinas, nagbabayad din ng buwis na yan, ng income tax, ng real property tax, ng business permit. Lahat ng negosyo nagbabayad yan. Pero kaiba ng ibang negosyo, hindi nila puputulin yung ekta-ektaryang gubat natin. At hindi rin nila gagamitin yung tuniladan tubig para sa kanilang operations. So pag tinimbang natin ngayon yan, kung meron ngang buwis na kapakinabangan diyan sa industriya ng pagmimina, maliit na maliit yan kumpara sa ibang sektor ng ekonomiya natin. But yung risk at yung cost na dala-dala ng industriya, mas malaki kumpara dun sa ibang industriya na mas malaki rin o halos pareho yung buwis na dala-dala nila. Okay. Attorney, ano ba talaga yung buwis na binabayaran nyo? 2% nga ba? Well, the excise tax is 2%. But tulad nga ng nasabi ni JB, hindi naman tayo tumitigil sa 2%. No? Marami pang ibang buwis na na-generate ang isang large-scale mining activity. At kung susumahin natin ito, lumalabas na it comes out to 20% of net mining revenue. 20% of net mining revenue. Aha. Na kung ikukumpara mo naman sa kahit anong negosyo, it's at par. No, if we want to raise it to 50%, pwede naman, bakit hindi? Kaya lang para siyang killing the goose to get the golden egg. Okay. No? Wala ring magi-invest na minero sa Pilipinas. So, kailangan nating mahanap dito ay yung optimal na tax rate where ang gobyerno gets a fair share, yung investor gets a fair return on its investment, while at the same time, napopondohan ang environmental protection measures, napopondohan ang social development projects, at na-ensure na pangmatagalan yung benefits na nakukuha natin from mining. Okay. Kapatid, sandali lang. May follow-up ako ron, attorney. Kung gano'n ang inyong binabayaran, yung binabayad nyo sa special calf goose, magkano yon? Yung binabayad nyo sa NPA kung mga ngaruling, magkano yon? Na-factor in na rin ba yun sa 20%? Wala pa yon. Wala pa yun? Wala. Wala pa. Di mas malaki yun. Okay. Yes, please. Nabigla ka. Nabigla ako. Ano. Huwag yung mamasamay kung masyadong maras yung pagtatanong ko dahil siyempre, ang inaalala lang natin kasi yung next generation. Kasi sinabi nyo 20%, almost 20% ng net mining income ay napupunta sa gobyerno. Yung paano naman yung kinakalculate nyo yung environmental impact ng mining dun sa next generation. So my question is, ano na ang magiging kalagayan ng Pilipinas 50 years from now because of this mining? Ano ba, sa susunod ba, sa next 50 years ba, may minahin pa yung next generation natin o wala na tayong dalampasigan? O wala na tayong bundok, o wala na ano ang ginagawa ng sektor doon sa pangmatagalang plano o rekomendasyon para sa susunod naman na next 50 years bakit planuhin natin. At saka dagdag pa doon, sana yung inland, sabi mo nga yung mga foreign investors, yung inland mining itigil na at tirahin na natin yung Benham Rice. Napakaraming pera doon na pwede nating i-exploit. Bakit hindi i-divert ng government doon sa Benham Rice yung ating sa Recto Bank yung ating mga mining investment kaysa sinisira natin yung inland at saka shoreline natin. Okay.
Palagay ko, gigirahin tayo ng ibang bansa no, pag nagkataon. Short reaction muna sa For the information, Benham yung Rice Benham is Rice ours. atin yon. is ours. As ours, na-declare na ng United Nations yon. But ng we don't have the UNCLOS whoever's. assets. But we don't have the assets to patrol the area. Oh, bakit marami namang nag-invest sa atin eh? Bakit di sila gumawa ng ng investment plan dun sa Benham Rice? Walang mayor doon. Walang magbibigay ng mayor's permit. Meron malapit sa Cagayan yan eh. Tignan natin. Short reaction from the Chamber of Mines and Mines and Geosciences Bureau. Siguro ang akin ay ganito lang. No? It would be irresponsible for us not to consider mining. Bakit? Napakalaki ng ating mineral potential. Right now, we estimate that we have approximately, nearly $1 trillion worth of minerals underground. But if we do not mine it and we leave it underground, ang value niyan, zero. Di ba? So, the Philippines being a developing country, I think we have a responsibility, not just to ourselves right now, but to our future generations to use these resources wisely. No? What do I mean by wisely? We have to do this sustainably. What do I mean by sustainably? Meaning, we do a rational mining program where hindi naman natin uubusin lahat ngayon. Pero we take advantage of the fact na meron tayong minerals at maganda ang presyo ng minerals ngayon. No? Pangalawa, yun na nga, no? It would be irresponsible for us not to mine. Pangalawa, we have a duty to use these resources and the revenues we generate from mining responsibly. Meaning, kailangan lahat tayo makinabang dito, hindi lang yung mining company. Kailangan ang gobyerno gets a fair return, gets a fair share from mining revenues. The community also gets a fair share in mining revenues. At the same time, huwag nating pababayaan ang environment. Lahat naman ito, mayroong provision sa Mining Act. In fact, under the Mining Act, mining companies are required to spend 5% of their 1.5%. 1.5%, I'm sorry, 1.5% of their Operating operating cost. 5%, 1.5% of their operating cost for social development projects. Okay. Now, this is not a small amount. This runs into millions of pesos. And this is given to host communities. I think yung scheme na yun can stand some improvement in the sense na huwag nating ilimit sa host communities. It should be, everybody should benefit. Attorney, No? $1 trillion ang potential natin. Yes. Kasama na yung Yamashita Treasure dun. Walang liwanag yun. Okay. Dun sa 1 trillion, 20% lang mapupunta sa atin doon, di ba? Hindi, yun yung value ng minerals. Yun yung Hindi value. income yun, value. Ibang usapan Exactly pa yung- 1 trillion yung mapupunta sa atin. Yun yung Kasi value. galing ako ng mining industry sa Sabena Mining Corporation. Dati galing sa Felix yan. So, marami akong nalalaman nung araw na pag andar ng barko ng gold from Tagum, punta na kagad yan sa mga smelting plants abroad. Why not magkaroon ang Chamber of Mines or ang government mag-encourage ng mga investors na dito na rin gawin yung pag-smelting ng ore, ng gold, ng silver, ng copper. Bakit niminahin sa atin yung lupa, isasakay sa barko, dadalhin sa Japan, pagbalik dito, wire. Why not dito na lang gawing wire, export natin sa kanila. Never sa nangyari sa Pilipinas. Nasa Sabena Mining Corporation ako noong 1978. Never panalaman hanggang ngayon na meron sarili tayong smelting plant na magpuproduce ng gold, magpuproduce ng silver, magpuproduce ng... Meron, pasar. Pasar. Is there. Pasar is there. We have Pasar. Sa Central Bank, iba yun. Ay, iba ba yun? Okay. What is copper ore, ganun. It's ore here. 100% in Oh, yung pa isa.
why not, ang ibig sabihin, why not encourage those investors abroad na dito sila magtayo ng ng kanilang... It's easier said than done, partner. You know, Exactly. you have to consider a lot of factors, including power rates Kuya, at iba pa. Maniwala ka. kuya. Konti reaction lang, sir. Yes, Can I, sir? Actually, under EO 79, meron tayong tinatawag na value adding. This is to encourage na magtayo tayo ng additional processing plant here. Gaya ng nangyayari po ngayon sa ating nickel na meron na tayong 2 processing plant sa Rio Tuba at saka ito pong bagong sa Taganito HPAL na nagpa-process ng low-grade nickel into high-grade nickel. Good morning. Sandali lang, kapatid. May reaction yata mula sa PEMSEA. Would you like to react? Yung ating kasama sa interaction. Yes, si Mr. Reyes. Mr. Reyes, tama po yung sinasabi nyo. Kung ito po ay nasa sa isip ng ating pamahalaan bilang isang dagdag na pambansang industriya o pagsa sa industriya ng mga mina para sa kapakinabangang panloob ng ating bansa. Napakaganda po. Pero katulad po nung nabanggit, yung isa po nating smelting plant sa Leyte, sa Pasar, talagang imported po talaga yung kanyang pinoprocess. Kasi wala naman pong binubuksan na bagong minahan. Kumbaga, kung may downstream ka, dapat may upstream pa. Nung araw po, ako taga-Tampakan din. Kung magbubukas po ang mina ng Tampakan, hindi po ito kayang i-process sa loob ng Pilipinas sa dami ng kanyang makukuhang tanso o mineral. So, kailangan po pero naisip na po ito ng pamahalaan. No? Katulad po ng sinabi ni Karomi sa EO 79, gayon din po dun sa DTI at saka sa Bureau of Investment, ongoing po yung kanilang tinatawag na parang TWG dun sa copper downstream economy. So, darating din po ang panahon, siguro, na pag nagbukas na po itong mga moderno, malalaki na minahan, na kayang kapitalan, magkakaroon na rin po tayo ng mga lokal na mga taga-proseso o smelting. Okay. Yes. I will not defend this government dun sa attitude niya ngayon sa pagmimina. In fact, I will hold this government accountable both dun sa kakulangan niya na tamang pag-regulate sa industriya at yung kakulangan niya doon sa angkop na pagpaplano kung paano nga papakinabangan yung pagmimina. So, yan. But I will disagree with the Chamber of Mines sa statement nila na it is the height of irresponsibility kung hindi miminahin yung $1 trillion na potential ng mineral. Sa aming palagay, irresponsableng magmina ngayon sa pamamahala, sa kakayahan at doon sa polisiya natin ngayon. Dahil hindi malinaw kung anong mineral ang kailangan natin, kailan natin gagamitin yan at saan natin papakinabangan yan. Hindi pa nga natin binibilang yung kasiraan tsaka yung risk na dinadala at papasanin ng communities kung bubuksan lahat ng mga planong minahan. Hindi sapat na pagkakitaan natin yung binungkal na mina na yan. Kasi yung ang kita dyan, napakaliit. Tapos hindi sapat yung kita na yan para punan yung mga problemang dinadala niya. Pero hindi pa nga malinaw kung tayo ba talaga makikinabang niyan. Lahat ng ating mga mineral, labas patungo. Except probably sa ginto, nasa central bank, pero yan naman para sa reserves natin. So, sa akin naman, irresponsableng magmina sa kasalukuyang polisiya natin. Kaya dapat baguhin yung polisiya. Ibang tanong pa, kung may kakayanan ba at may political will yung mga dapat na mag-regulate doon sa tamang pagmimina. Okay, yes, please. Yes, Identify yourself and the entity you represent. I'm please. Bayani Nito. I'm an ad hoc chairman for National People's Council Movement. I have 2 questions. One is in the area of enforcement and the other is in the area of culpability. I'd like to ask the question to Mr. Aguilos, sir. In terms of enforcement, sa palagay niyo ho ba at sapat na ho yung mga provisions sa enforcement na marami ho kayong composite team o kailangan ho kayong mag-develop ng environmental police para sa environment lang po?
protection. Kaya nga po nung sinabi ko kanina, yung enforcement po natin, pagka meron po kaming nakita na nagkakaroon ng illegal, pinapasa na po natin to sa sa NBI or with coordination with the DOJ. Binuo na po yung task force sa illegal mining po. So I think we have enough enforcement part. Sa tingin niyo po, epektibo yung communication nyo, yung implementation when you talk about enforcement? O kailangan sa sarili, within the agency, kayo may hawak nun para anytime pwede nyo silang i-deploy? Meron po kami sa bawat regional offices na designated po na na gaya sa PNP, meron po kami deputized na dine-deputize po namin sila to carve on illegal mining. So tingin nyo epektibo na yung ginagawa nyo? I think nagiging epektibo naman po siya. Kasi doon sa mga narinig ko kanina na usapan, mukhang kulang. Pero sinasabi nyo epektibo, hindi na ho namin alam yan. Anyway, to Attorney Ronald Residoros, sir, tingin nyo yung culpability issue ng small or big operators, sapat na ho sa batas na meron tayo? I think marami pa tayong pwedeng i-improve in the area of small-scale mining. Yun na nga, unang-una, yung pag-i-issue ng permits. Pangalawa, yung pag-i-enforce ng existing regulations on environmental protection, social development, at saka yung technicalities of mining. Dahil if you look at how illegal small-scale mines operate now, it's either they just host down an entire mountain, or they look at the walwal, for instance. Di ba? Karamihan doon illegal eh. That's how they do mining. And we can make the small-scale mining industry a better, more responsible industry. It can really help in the countryside, but not in its current form. So maraming kailangan gawin. So madalit sabi, kulang pa ho? Kulang na kulang. How about the two gentlemen? Kulang ba o sapat yung enforcement natin and culpability issue? Wala pong, alam ba po, sa side ng Philippine Mine Safety, wala po kaming, ang posisyon namin, kung ano po ngayon yung dapat ipatupad po natin. Pero kung pwede pa itong dagdagan, improve, mas maganda. Okay. Katulad po sa small scale, ang mga gumagamit po ng mercury, hindi po alam nila na sila mismo ay malalason. Yung pong nagluluto ng cyanide, pampakinis ng ginto, sinisinghuto ng mga taga-suplete yan. Hindi rin nila alam na masama sa sarili nila, bukod pa rin sa kapaligiran nila. Kung ito pong mga maliliit na illegal na nagmimina ay magiging na pong above ground o lantad at legal, makakapasok po ngayon yung mga ahensya de gobyerno para i-regulate sila. Unang-una, may batas, bawal na po ang mercury. Di ba? Hindi nila alam yan. Tama po yung borax. Pinapasok na po ng mga Pranses dito yung borax. Kaya lang naman po, pag illegal nga po, para lang tayong nanunugi sa dilim ng parang mga illegal fishing, illegal drugs, illegal gambling. Hindi po natin sila makikita. Kailangan po ng tulungan ng pamahalaan, lokal, at higit po sa lahat, ang media at kayo po yung maraming impormasyon. So kulang pa ho, sir. Thank you. Sa amin po, una, hindi namin tanggap na yung batas natin ngayon ay sapat na. Yung Philippine Mining Act, hindi niya kayang tugunan yung realidad ngayon. Maaring noong 1995, baka, pero hindi pa naman. World Bank ang tumulong dyan para ipasa yung batas na yan. So interest yan ng mga namumuhunan at hindi interest ng mga Pilipino yung itatakda niyan. So yun palang, hindi namin tanggap na yung Philippine Mining Act ngayon ay sapat na para makatugon doon sa realidad ngayon na hinaharap natin. Pangalawa, kung hindi pa sapat para bantayan, para isiguraduhin yung kapakinabangan ng mga Pilipino, yung pagpapatupad pa niyan, hindi rin kami masaya lalo. Para aminin man to hindi ng DNR, kulang sila sa tao, kulang sila sa experts, kulang sila sa mga equipment, at iba pa yung political costs of regulating and monitoring mining, lalo na doon sa mga lugar na napakataas ng security risk.
Maraming salamat po. Thank you very much. We're pressed for time. Are you a blogger or a representative of a mining corporation? Let's be clear about it. I represent eRed Online Magazine, and I write for Paris Works. Okay. It's a weekly newsletter ng Bel Air. Thank you. But ang question ko po, bakit po ang mga kayo sa minahan, sa industry ng government, mining industry ng government, ay hindi niyo po kaya ipulis ang sarili niyong ranks? Kasi po, madaming mga, sa kwento-kwento lang na nababayaran. Hindi po, totoo po. Kwento-kwento po na totoo na nababayaran yung mga kayo mismo sa gobyerno. Halimbawa, yung paggawa ng feasibility study. Ang So yung gagawa. feasibility study nagiging possibility study, ganon. O whatever it is. Okay. Ang gagawa yun na rin, silang grupo na rin, tapos sila na rin ang Mag-a-approve. mag-a-approve, sila na rin. Parang, ito, off the record lang naman. Hindi, on the record tayo. We don't say off the record here. On the record. Parang Because if it is off the record, then we're talking nonsense. Okay, hindi off the record. It's on the record. So parang ang feeling ko, bakit pa kayo nandyan sa pwesto? Ayaw niyong pangalagaan yung ating natural resources. Di po ba, under kayo sa Department of DENR? Sagutin ko lang po yan, no? Sa ngayon po, ako po yung mahawak ng mining feasibility study. At sa naririnig ko po, sa akin po, wala ho ganyan. Walang ganyang istorya po ganyan. Lahat po nung hinahawakan kong feasibility study ay gawa ng tagalabas. At wala hong talaga. Tsaka hindi po kami tumatanggap ng anumang pabuya or ano. Kung ganun po, I take my hat off to you. Congratulations. Sana nga po totoo Salamat po. Okay. Tapusin natin to. Tuldukan na natin. Okay. Dahil kung ito ay hearsay, we don't have any basis for that. We cannot strike it off the record. Hindi pwede yun. Sa Senado lang yun. We go by the record. Okay? So, kaya ang tanong dito, kung ikay magtatanong, anong entity mo? Are you a media practitioner or are you representing a company? All right. So, before we end, let me ask our panelists, ano nakikita niyong sitwasyon ng industriya 5 to 10 years from now? Let's start with PEMSEA. As far as safety and environment would be concerned, do we have disasters of Marcoper magnitude or do you expect na walang ganun mangyayari? Sana nga po, walang mangyayari. Confident po kami na ang lahat ng minahan na sumusunod sa mga istriktong probisyon at panukala ng ating Mining Act ay sumusunod sa kanilang mga istriktong pamamaraan, bawat isa. Kung sino man po ang magkakaroon ng halimbawa ng tinatawag na isang mining disaster, ay may karampatan naman pong penalty at meron din naman po siyang karampatang rehabilitasyon. Nakaakibat pa rin ng batas. Tama po, no? 5 to 10 years from now, siguro we are looking forward to a more safer mines because of the new technologies. Lahat naman po ito natutugunan ng engineering, natutugunan ng technology. Kung nag-a-apply po ang mga modernong teknolohiya sa medisina, sa aerospace, sa shipping, or maski sa mga weather forecasting, sigurado po ito ay pwede ring i-apply sa mga minahan. Lamang, ang di po natin kayang bantayan, ito nga pong mga illegal na mga nagmimina, malaki o maliit. At inaasahan po na ang Kongreso rin po sana ay maglalabas din ng mga batas na hindi lamang patungkol dun sa sobrang paghihigpit, kundi sana po ay yung mayroong tawag dito ay practical
na may aangkop sa pamumuhay ng mga Pilipino at base sa mga teknolohiyang available ngayon sa kasalukuyan at dun sa hinaharap. You expect our lawmakers to pass laws na ganon? I think Attorney Ronnie Residoro, merong batas na para dun sa NECC, no? Meron yata, di ba? Masasaklaw pa kaya ng kaisipan ng mga mambabatas natin yun na laging election campaign mode? Yun nga po sana. Tingnan po rin ninyo yung sa EO79. Nung araw po, mayroon tinatawag na Mineral Development Council. Kasama dito ang media, kasama ang Chamber of Mines, kasama yung mga namumuhunan. Ngayon po, sa EO79, wala ang Chamber of Mines, wala rin po ang media. Kaya hindi nyo nalalaman kung anong napag-uusapan ng MICC. Okay. Mula po naman sa Chamber of Mines, how do you look at it? 5 to 10 years from now, you expect more big players to come into the country o mababawasan pa yung members ng Chamber? Ano kaya? Yung growth ng ating local mining industry is really a function of a lot of factors, no? Not just itong policy environment natin locally, but also the price of commodities worldwide, the interest of investors in engaging in mining activities, no? So maraming factors at play para masabi natin kung lalaki o liliit ang ating mining industry. Sa ngayon po, with the current trend in mining prices and our current policy uncertainties, yung aming pinoproject na $18 billion of investments until 2016, parang hindi po natin maaabot, no? But ang ganda naman po sa minerals is, if you don't mine it, it's still there. It does not perish. Di ba? So, kung hindi man natin mamina ngayon, ay nandyan lang. But what we would really like to see is a vibrant mining industry that is responsive and responsible to its stakeholders, no? Not just government, but also the public. So, if we are able to fix our current policy uncertainties in the areas of revenue sharing at saka itong whether go or no go, I think yung interest ng investors is still there. Like I said earlier, we are blessed with very high potential in terms of minerals. And wag nating sayangin dahil totoo, nandyan yung minerals na yan, no, habang hindi minimina. But there is also the fact that with the rise of technology, there will come a time that perhaps metals will no longer be needed. Hindi ba? Dati-rati, we are very dependent on copper wires. But now there is fiber optic. There are ceramics. There are certain materials that science has developed which does not involve metals. And yung ating $1 trillion na yan underground, baka maging zero pa yan kung hindi na kailangan. Di ba? Dati-rati, malakas ang pangangailangan natin for lead. Panahon ng mga Romano, ang gamit yan, lead piping eh. Pero ngayon, sino na lang gumagamit ng lead? Di ba? Okay. One last question for you. Are you satisfied, yung ba Chamber of Mines is satisfied with the way the Aquino administration is treating the mining industry? Well, we see the need to review current policies, current laws, no? Pero sana naman wag ganito katagal. There have been no new permits since 2010. Meron tayong moratorium on new mining agreements that has been implemented since 2010. And this to us is worrisome because it takes at least 10 to 15 years for a mine to progress from permitting to actual Operation. operation. And if we have this 3-year gap,
that will have a ripple effect eh. Okay. Is it true na merong FTAA na na-issue sa isang may hawak at paggising kinaumagahan ng may hawak ay nalipat na sa iba? I have no information on that. Okay. Sige. Thank you very much. Mula po sa Alyansa Tigil Mina, baka raw hindi na kailanganin yung mga minerals years from now. Wala nang kausa yung Alyansa Tigil Mina. Ano po inyong pananaw? Well, sa amin na, palagay ko yun na yung pinakamagandang gising ko. Kung meron ng rason para isara namin yung Alyansa Tigil Mina. We see three things happening in the next 3 to 5 years. Una, talagang mag-i-improve ang transparency in the mining industry. And this is a welcome development, both from mula sa amin, sa civil society, tsaka palagay ko rin naman, gusto rin ng Chamber of Mines yun, mas ma-improve talaga yung transparency sa fiscal, sa contracts, the way they're doing this business. At nandun na tayo sa direksyon na yan ng may extractive industry transparency initiative, may mga volunteer mechanisms and guiding principles ang industriya both at the international hanggang dito sa national level. So that's the first thing na palagay ko magiging mabuti at masaya ang parehong sektor, lalo na yung gobyerno, ang industriya at saka ang mga communities mismo. Lalaki at lalago yung transparency sa industriya. Pangalawa, magkakaroon tayo ng mga bagong batas na may direktang kinalaman sa pagmimina. At the minimum, ako palagay ko mag-iibang fiscal regime natin, mga taxes at saka mga incentives. So, kaya ba yan ngayong Kongreso? Kami, gusto namin ng bagong batas sa pagmimina at sa aming intindi, miski yung gobyerno, pinag-aaralan niya seryoso kahit man lang yung taxes. Pero siyempre, labas sa, higit pa sa taxes lang yung gusto naming pagbabago. Pangatlo, palagay ko, mas makaka-benefit ang mga communities dito sa industriya ng pagmimina. And that can happen in two ways. Kung sa mga communities na pumayag papasukin ng pagmimina, kung mataas na yung transparency at maayos na at malinaw yung hatian at kapakinabangan sa industriya, kahit sa anggulo mo tingnan, may pakinabang pa rin yan. Maaring hindi tama yung pagtitimbang natin sa kita at sa cost ng pagmimina, kasasama natin ang political, social, environmental at health cost, pero kapakinabangan pa rin yan ng community. Kung payagan nila yung pagmimina, kung maayos yung kanilang negosasyon. Pero kung hindi nila payagan yung pagmimina, palagay ko naman may basihan din yung mga tao at yung local governments at tinimbang nila na mas kapaki-pakinabang sa kanila yung gamit ngayon ng lupa at tubig. Kung sa long term, mas nakikita nilang kapaki-pakinabang yon, palagay ko everyone would still be benefiting from that decision. Okay, we have the last word from Mr. Romualdo Aguilos of the Mines and Geosciences Bureau. Maraming salamat po. Excuse me. Sa akin naman po, nakikita ko ang ating minahan 5 to 10 years from now. As soon as na mailagay po natin sa ayos ang ating mga probisyon ng EO79, sa palagay ko naman po ay gaganda ang industriya ng minahan. Kasi po sa batas ng EO79, nandiyan na po yung sinasabi natin na no-go zone at saka go zone na magpe-preserve ng ating environment. Kasama po dyan yung agriculture, watershed projects, mga yun po, yung aquaculture. Marami pa po na no-go zone map, na no-go zone sa mining para i-implement po yun. At nandiyan na rin po yung pagtataas ng ating buwis para lumaki ang government share na sinasabi na ating kaibigan si JB na isinaayos na rin po ngayon. At yung po sa illegal mining, meron po tayong illegal task force na binuo. And yung sa small scale mining po ay ginagawa na po ang sa provision ng yung pagrebisa ng RA 7076, yung People's Mining Act. Once na ho inalagay na sa ayos lahat ng batas na to, ay sa tingin ko po naman ay magiging maayos na ang ating minahang, industriya ng minahan. Yun lang po. Okay. Several points. Sumahin natin. Maganda yung sinabi ni Ginoong Romeo Aguilos.
siguro mas magandang pakinggan yung Task Force on Illegal Mining rather than Illegal Task Force. Medyo iba po kasi ang dating pag Illegal Task Force. No? Okay? Pero meron ding isang awitin na palagay ko yun din ang gustong mapakinggan ng mga kasama natin sa Chamber at sa Alyansa at sa PIMSEA. Yung awitin ng araw na paborito rin siguro ni Sol Vanci, yung How Soon. Kailan matatapos yung pagbabalik-aral dun sa EO 79 at kailan lalabas yung mga pagbabago na inaasahan ng taong bayan. At isa pa rin, kung noong mga 1960s, pag sinabing naghanap ka ng ginto, natanso. Pero ngayon, kahit tanso, nabebenta na rin. So magandang araw po. Maraming salamat at nais kong pasalamatan ang lahat ng dumalo ngayon. Next week will be our final edition for the year 2013 and we will have our year-ender. We will have resource persons to tell us anong description nila ng 2013. Was it good? Was it bad? Was it exciting? At iba pa. Sa ngalan po ng mga kasama ko sa Areopagus Media Group Enterprise, ito po si Melo Acuña, nagpapasalamat. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa.